Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong hapon mga kauturan, mga ka-360, kamusta ang mga pinalangga nakon nga sumulunod sa siningaton nga programa diri sa AWR 360 Bacolod. Dali aton pag-istoryahan sa gihapon niya rin inyo alagad, Brother Ray Rios, upod naton diri si ka-360 Brian Lacson nga magapalayag naman kita sa kahanginan taknala 5 tubtob balas 6 matag Martes kag Huwebes nga adlaw. Yari ka na mga kauturan sa pagpadayon, sa pagtuon, sa aton nga pagtulunan, mapikas ini nato, gintunan tani ang sinulatan ni Otto Dwight sa Patriarchs and Prophets chapter 42. Inatigulan siya, the law repeated. Amo ni aton nga sentro sang pagtuon nga ginatalikdan nato nagligad, wala nato matapos ang pag-discuss ini nga mga pululungon makita naton sa sining nga libro. Salamat sa dakong gugma ginatag sa aton sa Ginoo. Tungod sa iyang kaayo nangin yari kita karon, gin proteksyonan niya, ginhatagan sang aton matag adlaw-adlaw ang kinahanglanon kag subuman ginatagan niya kita sang mayong panahon, no? Layo sa mga maulanon nga panahon, kanami mabugnaw ang panahon, bisan ang kahaponon ang adlaw, hindi tama masakit ang adlaw, kag nangin maayo gid ang Ginoo sa aton. Praise God for that, mga kauturan. May mga pagtilaw nga nagalabot sa aton kabuhi, sa aton iban mga kauturan, yara sa hindi maayo pamatyag ang panglawas, apang maayo gid gyapon ang Ginoo kay ang Dios naghatag sang extension sa aton mga tagsa-tagsa kabuhi. So praise God for that, mga kauturan. Balik klase na ang aton nga mga estudyante. Gani mga kabataan, mga kasamtang gapauli kamo sa inyo tagsa-tagsa ka mga puluyan, maghalong gigita ha, diretso kita pauli para ang paglikaw sa katalagman aton ini maangkon. Okay mga kauturan, sa sining hapon, salamat sa gugma ginatag sa aton, sa mga kauturan akon dira nga wala pa naka upod sa aton, pinaagi sa pag-post ang ilang mga pagpahayag sa ilang kagalingon nga yara na sila gali online, online na. So gani mga kauturan ginaagdata kamo. Aton lang himuon, aton ay like and share ini nga aton nga pamalita sa sining hapon pinaagi sa aton diri nga waragwagan AWR 360 Bacolod. Sa gihapon ang inyong programa nga ginasunod, kinatigulan siya dali aton pag-aistoryahan. So mga kauturan, mga kabyanan, before we start, inaagdata kamo sa pagduko sa inyo mga tagsa-tagsa kaulo. Kung na-post for a while, kay kita dangop sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Salamat sa dakong gugma, ginatag nimo sa amon, labing balaan, kagalando namon yung Diyos. Yari kami, karon sa sining tinion, magapadayon sa amon nga pagtuon, sining mga pagtulunan, nga mapikas diri sa libro sa Patriarchs and Prophets, kabay ang paghidait sa langit pagmanginyara sa tagsa sa amon sa imo mga katawhan nga nagasunod sa sining programa kag sumuman sa tong imo mga katawhan nga late na makabukad sa ilaw matagsa-tagsa ka mga gadget tungod sang alipayban, they are on travel pa sa ilang mga trabaho kag sa mga hilikoton nga ilang hikot karon. O Diyos, naghinggyo kami ang pagpakamayo sa langit, amon tanan maangkon, kay ginampo namon ini, mabato ng imong kaluoy, ginampo namon sa ngalan sa imong anak, sa Jesus, sa luwas. Amen. So mga kauturan, mga kabyanan, di kita sa gihapon sa pagtuon naton, Patriarchs and Prophets, chapter 42. 42, gamay na lang mga kauturan ha. Sobra na kita sa tunga sa pagtuon naton sa ning libro sang Patriarchs and Prophets. So gito na nato nagligat, kung naduduman ninyo, nanungod sa ginatawag the law repeated, the law repeated, kung naton natulupang doon ang pagtuon nato na sentro ini siya sa libro sa Deuteronomio. Kaya ang libro sa Deuteronomio amo ni siya ang repetition sang mga kasuguan nga ginatag sang Dios sa iya makatawan. The book of Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, yari diri ang
ang repetition sini mga instruction. Kag naghatag sa aton mga kulturan sang pagpayag ayon sa pagtuon nato nagligad nga si Moses nagtawag sang atensyon sang tagsa-tagsa ka mga katawan sa Israel before sila, tanda nato na, before sila magtabok sila sa suba sa Jordan. Take note, ang mga katawan sa Israel during that time yara na gid sa kilid. Yara na sila sa kilid sa suba sa Jordan. Boundary na lang, suba na lang ang ulot kag magatabok na dito sila sa duta sa saad ginatag sa Ginoo. Doon man ato makuturan nga ang aton nga karakter sa sini nga pagtuon naton, no, si Moses pahayag sa makuturan nga naghingyo siya sa Ginoo unta makakita man lang siya sang duta sang duta sang saad nga ginatag sa Dios nga wala ka panguna-una basi pala mag-change, no, basi pala magliwat ang panguna-una sa Dios tungod sa iya pagkalinapason nga nahimo didto niya sa tinion pa sa tanggapanlakaton sila dito sa wilderness. Apa makuturan ang Dios nagsiling, no, nagpahayag sa kay Moses nga without any nga wala na sang iban pa nga panguna-una pa nga pamulong sa Dios, no, nga nagsiling siya, lakat ka kagdala si Joshua ang anak ni Nun, nga sa diin ang tao nga may espiritu nga sa diin ini nga espiritu nagmasinulundon nagmatinumanon kag ipahamtang nimo siya sa atubang ni Eleazar nga saserdote kag sa atubang sa kongregasyon ipahayag nimo sa iya sa ilang mga mata nga ini siya imo gintanduan. Diri na to makita mo kultura sa pagtuon nato ng ligad kay madunduman naton nga ang mga panguna-una sa mga katawan nanungod sang usurpation ginusurp ni Aaron kag ni Moses ang power sa Dios. Ginusurp nila. Diri nato nakita nila wala atong ilang nga mga sayop nga panguna-una, no, nga sa dito sa Goshen yung panguna-una sila nga si Moses gindala dito sa wilderness para nga iangkunon ang ilang pagkabutang or ipapatay sila para makuha nila ang tanan nga mga kamanggaran nga yara sila. Pero makuturan dito nila makita nga inigili ang mga panguna-una nga ginimo nila walay ini kabilihanan sa mata ni Moses kay ang handom sang iya alagad magsunod lamang sa instruction sang Dios iya. So diri nato nakita makuturan nga ang Dios nagatag instruction sa kay Moses before niya i-relinquish ang iyang posisyon subong nga visible leader sang Israel. Si Moses man magadirect, magarehearse kag maghatag sang pagpahanumdom sa mga katawan sang Dios kung paano sila ginpagwa dito sa duta sang Ehipto, no, kag sa ilang pagpanakatan dito sa kanayakan ginrecapitulate ini tanan ni Moses ila subong man ang natabo dito sa bukid sang Sinai kung paano sang Dios ginatag ang kasugaan kag paano sang Dios ginsabdong yadto mga katawan nga nangin masinupakon, no. Nunduman naton nagpanaog pa lang si Moses dito sa bukid sa Sinai. Nakita niya nga ang katawan sa Israel nagakinasadya pinaagi sa pagsimba sa isa ka tinday nga baka nga ginhimo sang kamot. Ginreiterate ni kag sububan ang iban pa nga mga instructions nga ginatag sa Dios ginreiterate ini sa mga katawan nga ginpayag sila kung daw ano kamay gugmaon ini ang Dios nga ila nga ginakilala, ang Dios nga ila ginatuhan, ang Dios nga nagatag sa ila instruksyon kag ang Dios nga nagkaluoy sila kag ginpagwa dito sila sa duta sang kahilipnan, gindala dito sila sa duta sa wilderness para nga ining ila mga tagsa-tagsa ka kinaiya ang ilang kinabuhi, ang ilang relasyon sa ila Ginoo mapabakot ini pinaagi sa pagbatas
pinaagi sa pagkilala, pinaagi sa pag-angkon sang tanan nga pagpakamaayo kag ang mga kondisyones sang nga ginatag sang Dios ila. Kasi sang Dios sila mag-uuswag, sila magapanubli, silang duta sang saad kun may kondisyon mo, kun magtuo sila, kun magsunod sila, kun magmatinumanon sila, maangkon nila ang kauswagan. So di naman nato makita ang lamang kuturan paros mas aton subong. Tagin tagaan man sang Dios ang ginatawag na kaluwasan. Kiling sang John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, ginasulit-sulit kung gini makuturan niya mo, whosoever, meaning conditional. Kung ginbaton nimo si Kristo ang imong personal luwas, kag wala ka nagupot siya nga pagkaluwasan nga ginatag niya sa imo, hindi mo rin siya maangkon. Ang kaluwasan makuturan, conditional. Amo man niya sa mga katawan sang Israel, ang kaluwasan, ang pagpanubli sa nila sang duta sang saad naging conditional. Kung sila magmatinumanon, maangkon nila ang duta sang saad. Magmatinumanon, kung hindi sila magmatinumanon, take note sadto naguluwa sa duta sang saad. Naguluwa sa duta sang saad, ginasugid nga si Caleb kag si Joshua lang. Sa duta sa saad, sa duta sa kulipnan, si Caleb kag si Joshua lang ang nakasulod dito sa duta sa saad. Imagine nun bala naton kung hindi ka gali magupot sa sina nga pagtuo, hindi ka magpadayon sina pagtuo ng imo nangkon, subong naluwas ka kinahanglan ang pagkalinwas nimo nagapadayon ini. Hindi kay conditional. Nga hindi lang pag nabato na nimo may assurance, hindi conditional gani. Conditional ka meaning kun magpadayon. Pero sa kung dumduman naton dito sa duwa ka makasasala upon ni Kristo dito sa cross, dito sa Kalbaryo, naalala mo kuturan, ang Isaya ganyao-yao niya si Kristo, ang Isaya nagsilinga nga Ginoo kung magkanto ka man sa imong kung diin ka magkanto, dala ako, no? Dala ako. Kagang ang aton Ginoong Hesus nagatag sa assurance iya nga kutob karon mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. The word nga paraiso mo kuturan, that is conditional Japon. During that time, ginatag na siya ang assurance sa kabuhi nga walay katapusan. Mangin kaupod ko ikaw sa paraiso, ginatag na siya ang paraiso, conditional. Ara na dito sila sa sa kamatayon, pero kung ini nga makasasala nga nagpalapit kay Kristo, kag magliwat ang iya nga panguna-una, ang relasyon niya sa iya nga Kristo, ang kilala niya nga Ginoo, mag-change, wala pa man siya napatay mo. Nga naton damdaman mga kuturan, during that time nga ginlansa sila sa cross, why pa to siya napatay? Si Kristo napatay at 9th hour, alas 3 ng hapon, si Kristo namatay. Iniya, suno pa sa mga sining sa mga Bible scholars at kisiling, ini ang mga makasasala nga ginalansang dito sa cross. Most probably, nagkakapatay ni sila after 3 to 4 days pa. Gani ang rason nga kung bagab idagani ang ginimo sa mga soldado, ginabuong nila ini ang mga tiil, ang mga kamot, ginabuong nila ang mga tuhod para nga kung makapalagyo gid man, kung makagwa gid man, hindi ni siya mapuslan. Amo na pala makuturan. So assurance ang ginhatag, assurance makuturan. Subuman sa aton yung pagtuon karon, assurance ang ginhatag. Ang challenge na today, the challenge to Israel might be repeated. The laws which God gave His ancient people were wiser, better, and more humane than those of the most civilized nation of the earth. The laws of the nations bears marks of the infirmities and passions of the unrenewed heart, but God's law bears stamps of the divine. Gani makuturan kung nato lang tawon during the time sang gin-repeat o kung ginsulit sa ila sa pagpanumdom sang ni Moses, pagpanumdom ni Moses sa iya mga katawhan ang nanungod sa gugma sang Dios, ginpahatag ni makuturan, ginpaatag sa ila nga ini ang kasuguan nga ginatag sang Dios, nangin maayo, nangin
mas mainalamon nga paghatag, more humane sang sa mga most civilized nation. Makita naton sa bugos ng kalibutan ang kasuguan sa Dios nagadala, nagahatag sang tanda of infirmities and passion sa tong renew nga mga tagipusoon. Apang ang kasuguan sa Dios nagapahayag ini makuturan, nagadulong, nagadala sang isa ka tanda sang pagka Diyos nun. Ay, mga kuturan, nga agali masilinggit na tanda sa pagka-Diyos nun. Kaya to mga katawan sa Diyos nga nagtuo, nagpati kay Kristo, ng ilang pero sa ilang luwas, yan to nagtuo sa matuod nga Diyos. Yara sila tagipusoon ang pagka-matinumanon. The word matinumanon, mga kuturan kay ang kasuguan, hindi man niya kaluwas, apang tungod sa pagkatinumanon, nagmangin masunulundon, ini sila makuturan. So mga kuturan, katahon katama sa pagtuon naton, gani mga kuturan, mga kabiyanan, magabalik kita matapos ang aton nga pagpahanumdom. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita makuturan sa pagtuon naton, diri kita gihapon sa aton pagtulunan sa sinulatan ni Otto White sa chapter 42 sang Patriarchs and Prophets, ginatiguluhan siya the low repeated. The low repeated. Abo ni nga aton pagtulunan mga kauturan nga nagahatag sa aton sang pagpahanumdom kung do ano kadako sang gugma sang Dios sa iyang mga katawhan. Busa nagapamulo mga kauturan sa aton, nagpanumdom si Moses nga ginpagwa kamo dito sa nagadabdab nga hurnuhan sa kalayo, no? Sila ni Moses kag pinaagi sa iyang makatawhan, natandaan nato na wala pa niya kalapot dito ato ang iron furnace ginambal ni, wala pa niya kalapot pero ginpahayag na ni Moses sa iya. Pahayag na nga sa uling adlaw ipagwa kamo dito sa nagadabdab nga kalahurnuhan sang kalayo. Sila ni Moses guro sa to mga katawan sang Israel during the time nagapanguna-una sila sa san oneng hitabo man, no? Pero makuturan sabta nagabasa ako sining dinalan, makita na ako mga ka 360 nga even sa tinion ni Moses ginpanumdom sila, ginpakita siya sa Ginoo bisan pagani nga ang kaayo nga ilang angkon ang pagpagwa nila dito sa duta sa kalipnan pakadto sa duta sang saad, ginpakita sang Dios ila nga dito samtang dito sila sa duta sang saad, hindi sila magpangabudlay sa tuman, no? Hindi sila magpangabudlay sa tuman kay nga ini nga lugar napunan sang kaayo. Napunan sa kayo ang tubig nagailig lang dito halin sa mga bukid, kag magainom sila sang tubig halin dito sa ulan halin sa langit, kag ang mga tagsa-tagsa kang mga duta may ara mga gagmay nga mga kasapaan nga magailig ang mga fountains of waters nga kag halin man sa mga katuburan magagwa ang mga tubig sa mga tagsa-tagsa ka mga bukirin o ko sa mga bukid, kag ini amo ang basa sa ilang mga ukod mga bunyak, sa ilang mga tanom, sa ilang mga wheat, sa ilang mga barley, sa ilang mga vines, sa mga fig trees, sa mga pomegranates, kag ang duta nga mayara nga ginatawag nga tanom nga maga-produce man sang olive o oil halin sa olibo kag mga dugos sang buyog mga ka-360. So di nato makita nga ginahatag ini
Sang una, nakita nila ang kabudlayan apang diriya sa sining nga ginahatag sila nga saad sa Dios, wala sila kabudlayan. Nagapamulong pagani nga ang ila mga duta dito, ang iya mga bato kaangay sa mga salsalon, kag sa sining mga pukatod, magkut-kut sila sang mga saway. O kuturan. Ang mga duta nga sa diin gin pamulong sang Dios, iya inigin pakamaayo, iya ginigin ginhatag para sa iyang mga katawhan. Kag diri naton makita makuturan nga ang saad sang Dios nangin matuod ni. Kag ini nga saad mga ka 360 kada lang tawon ginsaad na ni long before pa dito sa ilang nga forefathers, dito kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Kag ginhatag ini ang maayo ining batugan nga syudad nga sa diin hindi na sila magapahamtag o kundi sila magatukod sa mga puluyan dito. Kaya may mga puluyanan na nga dito nga daan. May mga puluyanan na dito sa ano bala kung mag-occupy ka sa isa ka lugar, kag ang isa ka lugar productive na kadaan, maayo na naplastar na sang maayo, mayara na siya nga mga building, mayara na siya mga kabalayan. Kung mag-occupy ka, kag mag-iimo na siya, meaning masulod ka na lang, hindi ka na magpakabudlay sa pagtukod sini. Kag ang mga tanom, tandaan tabla mga kuturan, tandaan ta, way back mga 40 years before, sang nagpadala ang dusi ka mga naglampitaw. Imagine mo naton, sa nagpadala ang mga dusi ka naglampitaw, di naton makita makuturan nga ang gina-explain nga ang isa ka pungpong sang ubas ginatuwangan ini sang duwa ka tawo. Grabe, ginatuwangan sang duwa ka tawo, isa lang nakapungpong sang ubas ginatuwangan sang duwa ka tawo. Imagine na nato kung ano ka productive ining nga lugar mga kauturan. Kag hindi na sila magpakabudlay dito. Hindi na sila magpakabudlay sang tuman. Kay nagasiling ang pagpakamaayo sa Diyos, ginaaman niya ini para sa iya mga katawan. Apang makuturan ka pang pagpaatag sa aton. Nya, take it unto yourself, lest you forget the covenant of the Lord your God. For the Lord thy God is a consuming fire, even as jealous God. Kapanundom makuturan sa aton, nga ang aton galing nga Diyos, ang Diyos ng Israel, ang aton nga Diyos, is a jealous God. He is a consuming fire. Consuming fire nga hindi siya buot nga kita magmayara kita nga maiban nga mga Diyos-Diyos aton kabuhi. No? Hindi kita magupot sa mga Diyos-Diyos aton kabuhi. Kasi nga, if they should do evil in the sight of the Lord, then said Moses, ye shall soon utterly perish from off the land whereunto you go. Ye go over Jordan to possess it. So kung nagmalinapason sila, wala sa nagasunod sa instruction sa Diyos, nagpatuyang sila, so anong sila kuno? Magtaliwan sila. Ye shall soon utterly perish from off the land. So, bisan nakatabok na dito sila sa duta sa Jordan, kung mag-itan nga sinupakon dito sila sa Diyos, ano sila? Ang Diyos maghatag sa ila sang rewards sa ilang mga kalautan. So, matapos ang public rehearsal nanungod sa kasuguan nga ginpamulong ni Moses, subong matapos niya ang iya nga mga sinulatan sa mga kasuguan, ang iya mga palatukuran, kag subo mo na ang mga paghukom nga ginatag sa Diyos sa sadtong mga katawan nga magnalison ang mga regulasyon na nungod sang sacrificial service. Nasulat sa libro ni Moses ang nanungod sang mga palatukuran, nanungod sang mga paghalad-halad, sacrificial system. The book containing this was placed in charge of the proper officers.
O may proper officers gid ginhatag ining nga libro sa proper officers. Sang officer o kun sang mga tawo nga gitangduan nga amo ini sila ang may hara nga authority sa pagtandog, no, sa pagpalapit dito sa kaban sa katipan. Kag dili nato makita sa ato pagtuon ning payag sa ton safekeeping deposit in the side of the ark. Ining mga kasulatan, ining sulatan gin safekeep ini siya sa kilid sang ark. Wala siya sa sulod kundi ara sa kilid sang kaban sang katipan. So makita naton. So meaning sa sulod sang kaban sa katipan, sulod ang napulo kasugo, sagwa sa kaban sa katipan ginsul ang mga sinulatan, ang mga palatukuran, ang mga instructions sang Dios nabutang dito sa kilid sa luwa sang kaban sang katipan. Still with great leader was filled with fear that the people would depart from God. In a most sublime and thrilling address, he set before them the blessings that would be theirs on the condition of obedience and the courses that would follow upon translation. Agapayag mo sa aton. Nga ang mga buot ipatuman, buot ipasunod ang mga kondisyones sang pagkamatinumanon kag ang mga maangkon nila kung sila hindi magsunod o kung maglapa sila sa instruction sa Diyos. Kaya yung siling mga kuturan, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, blessed shalt thou be in the city, and blessed shalt thou be in the field. In the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, blessed shall be thy basket. Blessed shall be thy basket and thy store. Blessed thou be when thou comest in, and blessed thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to smitten before thy face. The Lord shall command the blessings upon thee in thy storehouses and in all that thou sittest thy hand into. Kapag kalumakuturan, ang Diyos kung ikaw lang magmatinumanon, magpakamaayo sa imo nga mga katutaan, magpakamaayo sa imo mga kasapatan, magpakamaayo sa imo nga suludlan, sa imo tambubo, magpakamaayo sang kung ikaw magsulod, maglakat, o kung ikaw maghuwa, makuturan, kag magpakamaayo siya sa imo, no? Kag tipig siya sa imo against sa imo nga mga kaaway. Turat saad nimo, no? Saad ni hinibla mga 60 si Brian o kuha naton every morning bla sa atong mga matutom nga nagahatag sa ila testimony nanungod kung paano sila gipakamayo sa Dios sa piyak sa mga pagtilaw nga ginahatag sa kaaway. Ang Dios yan nangin maayo gid kay nga nangin dependent ka sa gugma sang Dios sa imo. Mo ni mo kuturan ang ma-relate naton ini ang mga pagpakamayo blang ginahatag sa Dios. Ang una gid ang ginhatag niya kinahanglan ihatag naton anay sa iya ang aton nga tagipusoon mo. Naging obedient kita. Paano kita ihatag sa Dios aton ang pagpakamayo kung kita gani hindi man hindi wala makita naghatag sa aton pag fully surrender sa aton tagipusoon sa Dios. Kung isa we are dependent on what we have. Hindi kay kung anong ihatag sa aton sa Ginoo. Amo ni mo kuturan. So, kung sinisang Diyos, kung ikaw magapamati sa akon nga mga tingog, sinisang Diyos, kag magasunod sang akon mga palatukuran, sang akon mga kasuguan, nga agin tando na akon sa imo sa sining adlaw. So, blessed shalt thou in the city. Tinamala ito gina. Blessed, naging mga maayo ikaw, no?
Ako nangin maayo ka, nangin maayo ikaw sa imong kasudaran, sa imong puloy-an, sa imong mga kaumahan, sa imong kabugos niya mga kuturan, nangin maayo ikaw. Nangin maayo ikaw, gipaka maayo ikaw, pinaagi sa nagkalailaing nga pagpakamayo nga ginatag sang Dios sa imo mga kutura. Amo ning saad niya ginatag dito sa mga Israeli noon. Amo man ning saad niya ginatag niya sa aton subong. But sining daw, but it shall come to pass if thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God to observe, to do all his commandments and his statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee, and thou shalt become an astonishment, a proverb, and a byword among all nations, whither the Lord shall lead thee. Ha, mga kuturan, kung hindi ikaw magpamati sa instructions ng Diyos sa imo, tanan nga curses yara sa imo, tanan nga pagpakmalaot mga kuturan yara sa imo, na? Kay natiyala kita nga kabudlay sa akong pagpangamuhi o do kaiwat gid. Kaiwat mo kutura kay hindi mo nang partner ang Dios mo. No? Kasi nagabla si Opik, Christ our partner. Di ba? Kaya ko na ang Dios ko no, si Kristo aton partner, hapos ng tanan mga kuturan, maghatag sa aton sang tanan nga pagpakamayo, ihatag gani sa aton. Baterya, but the Lord shall give dirt a trembling heart, a failing of eyes, and sorrow of mind, and thy life shall hang in doubt before thee. And thou shalt fear day and night, and shall have none assurance of thy life. In the morning shalt say, would God it were even? And at even thou shalt say, would God it be with morning? For the fear of thine heart wherewith thou shalt fear, and for the sight of thine eyes which shall see. Magapahayag mo kuturan sa aton. Kung wala gigiglit sa aton Ginoo, ay gapanghakroy kita mo kuturan. Nagapanghakroy kita sa tanan nga butang. Kaya nga nakita naton, wala naton ging claim ang assurance ang ginatag sa aton sa Dios. No? Nabudlay kabudlay magpangabuhi sa pagbugtaw mo sa aga, pagpangabuhi no. Matag mo na kabugat nga daan. Pero kung ang Dios naton maghatag sa aton sang pagpakamayo, maangko naton mo kuturan. Niyaw, by the spirit of inspiration, looking far down of the ages, Moses pictured the terrible sins of Israel final overthrow as a nation and the destruction of Jerusalem by armies of Rome. The Lord shall bring a nation against thee from far, from the end of the earth, and sweep as the eagle fleet, a nation whose tongue shalt not understand, a nation at first continents which shall not regard the person of the old, nor show favor to the young. Namakuturan, nakitaan niya ni si Moses, nagpayag sila, nakitaan ni Moses, no? Gipayag sa Diyos kay Moses, nga ano ko no? Nakitaan ni Moses ang isa ka terrible nga palanawon nga matabo sa uli nga panag-on sa mga Israel noon. No? Nga git overthrown sila, subong nation, ginsakop sila, apa mo kuturan, ato lang tao, kadamo na sang panag-on nga ginsakop sila ha. Oh, panamo sang panag-on nga ginsakop sila. Kag iniya nga panag-on nga ginatag niya is the final destruction, sige ang katawan sang Jerusalem. Ang katawan sang Dios ginpigos ini sa mga armies of Rome. Kuturan, pila pa ni katuig, lawig-lawig pa niya. Oh, lawig-lawig pa niya. Ginatos pa niya katuig. Tunato lang tawon. Ginatos linibo pa gani na sobra pa libo katuig nga nakitaan ni Moses ang madangtan sa mga katawan sa Israel mga kuturan. So, nagapayag sa ato mga kuturan nga kung hindi gali kita magmatinumanon, no? Kangay siniblaw kung ano paglaglag sang duta sang Jerusalem niya, the utter wasting of the land and horrible suffering of the people during the siege of Jerusalem under Titus
centuries later were vividly portrayed. He shall eat the fruit of thy cattle and the fruit of thy land until thou be destroyed, and he shall besiege thee in all thy gates until thy height and fenced wall come down, wherein thou threwest throughout all the land. Thou shalt eat the fruit of thine own body, the flesh of thy sons and thy daughters, which the Lord thy God hath given thee in the siege and in the straightness wherewith thine enemies shall distress thee. Dili kita naton makuturan ipayag sa aton ano gani sa ano nga tinion nga gin-siege ang Jerusalem sa AD 70 na kuturan nga narumpag nagbungkag ini ang Jerusalem. Kita naton makuturan gin pahayag din nga daan gin pakita na dito sa kay Moses ang matabo dito sa uli nga panag-on sa makatawan sa Dios. Dili naton makita makuturan ang pagkamatinumanon importante gid, no? Ang pagkamatinumanon di importante gid kising bawat ing makuturan, no? Yeah, Moses closed with these impressive words, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose life. Yan ano kanya? Choose life, that both thou and thy seeds may live, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him. For he is thy life and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Yeah. So siling ni Moses, kapanumdum sila. Yeah. Kinanlan ko na ano ko, no? I call heaven and earth to record. Sa siling adlaw. Kakay man sa mga uturan sa aton sa mga panagkon. Kapanawag man sa buong, wala ang salatan, kapanawag man sa aton, sige ni Jesus, kapanawag sa aton. Nga, kapanawag siya nga ang langit kag ang duta mag-record sa sining adlaw. Record sa sining adlaw. I-record sa sining adlaw nga ano? Naging kilala nimo ang imo manluluwas. Ang kilala nimo si Kristo among imo personal manluluwas. Ang kilala nimo nga ining Kristo nga imo gituhan, amo gid ang magdulong sa imo sa ginaaman. Magapanubli ikaw sa ginaman niya nga bag-ong langit imo duta. Makuturan, naga-claim kita nga mapalangit kita, pero kung isang aton kabuhi hindi sa langit. Naga-claim kita nga Diyos nun kita, pero atong kabuhi hindi Diyos nun. Naga-claim kita nga mapalangit kita, pero gani bisan sa pag-worship na naton, wala na kita ga-worship. Bisan sa pagkanto sa simbahan, wala na kita ga-kanto sa simbahan, Merkulis, Biyernes. Kung ara makita sa sulod sa simbahan, makuturan, nakita na ako, kung gisa, temprano pa kanami gin man bala sa pulungkuan sa simbahan. Kay pagpungko mo pa lang dugay-dugay ang imong nga mata, nagamatamat na huloy. No? Amo na makuturan. Gusto ka magbuot, ikaw magpalangit, pero wala nimo ginasuplayan paano magtambok ang imong nga espirituhanon nga kinalanon, magtubo ang imong nga kabuhi. Amo ni makuturan gina-explain ni Moses dito sa mga katawan dito sa Israel. Matabok na sila, manublit na sila sa duta sa saad, pero ang ila nga tagipusoon may ara Japon sang mga dutanon nga kinaiya. Dutanon nga kinaiya. Yan niya, the more deeply to impress these truths upon all minds, the great leader embodied them in sacred verse. This song was not only historical, but prophetic. While it recounted the wonderful dealings of God with His people in the past, it also foreshadowed the great events of the future, the final victory of the faithful when Christ shall come the second time in power and glory. The people were directed to commit the memory this poetic history and to teach it to their children and children. It was to be chanted by the congregation when they assembled for worship, to be repeated by the people as they went about their daily labors. It was the duty of parents to so impress these words upon the susceptible minds of their children that they might never be
forgotten. Sulit-sulit makuturan. Para hindi sila malipat, nadunduman ko makuturan. Katapusan naton, nagapayag, nadunduman ko. Ang akon, nadala ko na sa inyo, ang akon nga amay, intudloan niya ko kung paano magbasa sa Biblia, kung paano paghangok. Isang amo ginahimo, isang gamay pa ko, grade 4 ko, duduman ko. Last nga ginatudloan niya ko, grade 4 ko sa ulihi, ang akon nga amay nagluya sa pagtuo. Wala sa kasimbahan ng grade 4 ko until grade 3 ko. Nagbalik ko sa simbahan, grade 3rd year high school ako, manugtapos ang 3rd year, makuturan. Apang tungod sang sulit-sulit nga pagpanumdum sa akon, even though wala ko kasimba sa sinang mga tinuig mga kuturan, nagaraging-ring sa akon panghuna-una ang mga pagtudlo, ginatudlo ako sa akon amay. Ginahambalan niya ko nga kinlanlan pakabalaan ng adlaw yung buhay amuni ang mga magdos andon sa brang sulatan kay ang Dios hindi mamuot kun imo dagtaan ang iya templo. Gintudloan niya ko sa madamo nga butang bisan wala ko makatura nakasimba sa sulod sa malawig nga tinuig apang ako kapabugal gid nga ang Dios nanging kaupod nako. Wala ko kadto simbahan pero wala ko nakadumdum nga nagpaminsar ko nga naglapas ko sang adlaw ng buhay, nagkao ko sa kinadumilian, nagupod ko sa markada nga sa lawayon, makuturan. Kay, sa katapusan, niya, when their children should ask in time to come, what mean the testimony and the statutes and the judgment which the Lord our God had commanded you? When the parents were to repeat the history of God's gracious dealings with them, how the Lord hath wrought for their deliverance that they might obey His law, and to declare to them, the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our God always, that He might preserve us alive, as it is in this day. And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God as He had commanded us. Kanami makutura sa atong pagtuon. Unta sa aton yung pagtuon karon, libro sang chapter 42 sang Patriarchs and Prophets, the law repeated, aton ini pamalangdungan ini mga pulong. Sundan naton sa pagtuon naton nanungod sa chapter 43, the death of Moses. Amo ni pagtulunan naton sa masunod naton nga pagpalayag. Gani makuturan mag-aampo kita sa pagpakamuyo. Salamat labing balaan kagalang do namon nga Dios dakong gugma nga ginatag nimo sa amon. Salamat sa pagpanumdom sa amon, sa pag pukaw sa amon nagakatulog nga tagipusoon mga pangunang-una nga ining mga palatukuran nga ginpahayag. May dakong kabiliyanan ini. Kung buot namon ang langit, ang kuno namon ang langit pinaagi sa mga instructions sa ginatag nimo para sa amon. Salamat o Dios sa sining gugma. Nagahingo ako karon ikaw magpakamayo sa imong katawan, imong mga katawhan nga sa diin may dakong kabalaka sa pagtuon sa imong pulong. Bendisyon ni sa amon. Pakamayuha ini programa sa AWR 360 Bacolod kag sa iban pa nga programa. Kami nagahingo ng paglilayt sa langit ng mangyayari sa amon. Kag ampo namon ini sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Ngalan ng Espiritu.